Hoy, hello, kumusta ka? Okay guys, may bago na naman tayong sharing guys. Oo, dito 2 in 1 to guys ha. Napapaganda nito guys. Sulit na sulit talagang yung panonood dito. Oo. Sundan nyo lang guys. Ayan ang ating procedure. Wow! Sundan nyo ang pag-diskarte ng palaman natin dyan. Sundan nyo guys lahat-lahat yan. Kung inyong matatapos yan at makuha ninyo yung dalawang parting yan. Sigurado yan malaking pakinabang to guys sa inyong pandagdag na naman sa inyong pangnegosyo guys. Oo. Yes! Pang merienda man or pang kain lang, o pwedeng-pwede yan. O ito ba yung desidido kayo nitong gagawin? Pandagdag sa inyong paninda ay pasok na pasok to guys. Oo. Dito sa 1 kilo lamang, magkaroon tayo ng dalawang klaseng palaman. Oo, sundan nyo lang mabuti guys kung anong aking mga ginagawang procedure niyan para naman hindi nyo mamimiss ang ganitong mga mano-mano method pa rin guys. Oo. Yes! Kasi naman kaya ko dinadaan talaga ito sa mano-mano kasi gusto kong mas marami talagang makakagawa at makakasubok nito guys. Oo. Ayan ang ating mga ingredients kumpletong-kumpleto yan. Kumpleto yan Titingnan yung mabuti at ilista nyo na lang. At kung hindi man, pwede nyo namang i-share ito. Oo. Guys, Yes! ayan napakasimple lang ang ating procedure dito. Kung gusto nyo talagang magsubok kayo nito, hindi natin alam ang inyong arena na ginagamit. Make sure lang dito kasi wala akong ginamit itong guantes disclaimer lang Wala akong gloves na ginamit. So dapat talaga malinis na malinis ang ating kamay bago natin ito gagawin guys ito nga ang amin ay pang merienda lamang at talagang tutorial na rin talaga to para sa inyo na naghahanap kayo ng mga recipe na kumbaga parang bago, oo, bago talaga sa inyong paningin at pandinig ang ganitong mga klaseng palaman natin, oo. Ayan guys ang mangyayari diyan sa inyong dough, oo, lagi kong pinapayo na yung ating tubig alalay lang muna sa paglagay, Yes! oo. Wag muna nating ubusin, saka na lang natin yan unti-unting idagdag. Kung sa palagay natin, ganyan na katigas, oo, ganyan. Hindi ito sobrang lambot guys ang ating dough Oo, hindi ito sobrang lambot. O inyo naman yung matansya yung paglagay ko diyan, oo, oo, yan. In case man pag lumambot ang inyong timpla, mag-add lang kayo ng flour guys o mag-add lang kayo ng flour para tumama dun sa texture natin, oo. Yes! O ayan ang ginagawa ko medyo kasi ang mga arena na ginagamit natin although iba-iba naman talaga kung saan ka ngayon, kung saang parte ka ng bansa natin or saan ka man dito sa Pilipinas or even sa abroad, oo. Ngayon guys, ang resting ko diyan kahit i-rest mo yan ng 2 times, 3 times, or even 4 times, pwedeng-pwede pa Woo! rin, oo. Basta sundan niyo lang ang ginawa ko diyang diskarte para hindi ka mahihirapan sa pagpakinis, oo. Kasi Yes! ang rising natin, pag-proofing guys bago natin ito isasalang, or dough pa talaga natin, napakalaking bagay na mapakinis natin ng ating dough, oo. Dito wala akong ginamit na improver, Woo! wala akong ginamit dito na anti-amag. Ito puro ano lang 'to matatawag natin na organic o regular regular na timpla lang talaga. Wala tayong mga ano dito, anik-anik kumbaga o pang anti-amag, oo. Ngayon guys, dito ayan susundan niyo, tingnan niyo, pinuputol ko 'yan, ang diskarte kaya ko pinuputol 'yan. Binibilog-bilog ko lang 'yan, binibilog-bilog tapos ire-rest ko na naman siya ulit, oo. Gano'n lang guys. Ganyan lang kasimple kahit marami pang inyong gagawin, basta ganyang procedure, maramdaman niyo guys ang kinis, kinis ng inyong dough, sa ganyan ng pamamaraan guys, Hindi ka napapawisan niya sa bugbog ng inyong dough. Tingnan mo, ang kinis, 'di ba? Ganyan ang pinakaparaan, guys. Ngayon, pag umalsa naman 'yan, umalsa, ulitin niyo pa ulit. Oo, pwede niyo pang ulitin ulit 'yan. Kung meron pa kayong abala pa kayo, pwede niyo pang ulitin ulit 'yan. Oo, ayan, 'di ba? Oo, ayan. Mamaya, pag umalsa na siya ng kahit 15 minutes o 10 to 15 minutes, puwede niyo namang ulitin na naman ulit, oo, para lalo pa siyang kuminis. Oo, ayan. Oh, ayan, 'di ba? Ulitin niyo naman 'yan. Diyan niyo na guys maramdaman ang kinis ng ating dough. 'Pag nire-rest niyo siya, pinapatay niyo ulit ang dough, tinatanggalan niyo ng hangin, tapos pasahin niyo naman ulit. Diyan niyo talaga makikita na ang ganda kahit mano-mano lang ang gawa natin. Yes! Dito guys kung mapapansin niyo dito medyo na na-overrize tayo dito bago natin sinalang kasi nga
na-late tayo sa paggagawa ng palaman kasi nga naabutan tayo ng, kasi ang ginawa ko dito guys, oo, ayan ang ating mga lista ha. Ang ginawa ko dito kasi, ah, nilibadura ko pa siya, tapos ang nilagay kong yeast dito 15 grams, ay talaga sa 1 kilo, eh, mabilisan 'yan guys, oo, mabilisan. Hindi pa ako nakaluto ng palaman, oo. Ayan guys, 'yan ang aking, unahin nating, ang ating, red munggo, oo, red munggo 'yan, Pakuluan niyo lang guys mabuti hangga't lumambot, mas maganda malambot na malambot para pagdurog natin, magiging magiging hindi tayo mahirapan guys kung wala man kayong, halimbawa blender or, mano-mano lang talaga. Sa'kin mano-mano lang 'yan, ang ginagawa ko. Dito guys, kahit, red munggo pero pinakamaganda talaga dito guys, red munggo talaga, oo. Ngayon puwede din yang yellow, puwede ding green na munggo diyan, basta kulayan niyo lang siya ng, chocolate brown, oo. Oo, pero pinakamaganda talaga iba kasi talagang lasa sa red munggo kaysa doon sa mga munggo na nabanggit ko, oo. Iba talaga. Kailangan talaga 'yan guys malambot bago niyo durugin, oo. Maganda din talaga 'yan na may mga natitira din talagang medyo, malaki-laking konti na hindi gano'ng durog. Ah, mag, ah, Mag-iibabaw talaga do'n sa ating pinapalaman natin, oo, ayan. Guys, dito sa ating palaman, andiyan ang ating mga panghalo. Napakasimple lang 'yan, oo, napakasimple lang. Pero napakaganda ng lasa niya. Kasi DIY, tayo mismo ang gumawa. Oh, unlike do'n sa, disclaimer naman ulit, maganda naman din talagang bumili tayo doon ng mga Munggo Paste, Ubi Paste na 'yan or ano pa mang mga paste diyan na usong-uso na ngayon, oo, usong-uso na. Dito kasi nakokontrol natin. 'Yun lang kagandahan dito, nakokontrol natin at no preservative added. Oo, 'di ba? Oh, Yes! kasi tayong gumawa, alam na alam natin kung anong nilalagay natin, 'di ba? Oh, 'yan guys, isa pang diskarte diyan, isang diskarte diyan, bago niyo 'yan lutuin, 'pag durog na 'yon, kailangan niyo munang i-syrup ang ating sugar. Oo, isang pamamaraan 'yan. 'Yan, naglalagay lang ako ng food color diyan, para madagdagan yung talagang munggo natin kasi nung pinakuluan natin halos nawawala yung ano niya, yung, pinakakulay, oo. Oo, kasi napunta dun sa tubig, oo. Ngayon guys, ayan, kailangan yung i-syrup muna talaga ng mabuti yang ating, sugar at saka yung ating tubig, oo. Siguraduhin niyo 'yan, na ma-syrup niyo siya kasi 'pag hindi niyo 'yan ma-syrup guys, isang paraan 'yan na madaling mapanis. Oo, madaling mapanis. Kasi hindi pa nakahalo or hindi pa talaga na lumalapot ang ating sugar. Ang, pagpalapot kasi ng ating sugars guys nakapagdagdag, tagal ng ating, palaman para ito'y, hindi kaagad amagin at saka siyempre din, malinis ang ating ginagamit. Oo, 'wag nating Yes! kamayin ito, oo, 'wag nating kamayin na hindi pa natin nilalagay. Oo, 'pag nilalagay natin, siyempre dapat malinis din kamay natin kasi isa talaga ding dahilan 'yan sa pagdali ng mga amag lalo pa sa ginagamit natin. Kung saan natin sandok, saan natin ginagamit, o 'di ba? Tapos kinukuha natin diyan, may amag na pala yung dulo, o ay 'di ba hindi niyo napapansin. Kaya kailangan, ah, tingnan niyong mabuti kung malinis talaga ang ating kamay, ayan, O ayan, nakabuo na tayo ng munggo. Oo, nakabuo na tayo. Dito naman tayo ngayon sa kamuti na naman guys. Oo, kamuti. Oh. Yes! Mapapansin nyo, nasa probinsya kayo. Marami kayong kamuti dyan or kahit kamuting kahoy yan. Guys, pwedeng-pwede nating gawa ng paraan yan. Kahit lutong kamuti, durugin nyo, ihalo nyo sa inyong dough, pwede rin. Oo, para makatipid kayo sa flour. Pwedeng-pwede rin yan guys, gawing palaman. Oo, Yes! pwedeng-pwede rin. Oo, ayan, dinurog ko na yan. Kasi guys, 'pag bumili tayo talaga ng, alam nyo ba 'yan, ito yung disclaimer naman ulit, oo. Yung mga nabibili natin talagang mga ubi paste, karamihan 'yan guys kasi dati din talaga sa previous kong work, puro na kami mga paste na per blocking na talaga, yung naka-block na talaga ang, excuse me, block, naka-block yung mga sobrang tigas ng mga ano namin, mga ubi paste o munggo paste. Nakaselyado talaga sa plastic 'yan, oo. Talagang, nag-i-stock kami almost 2 weeks, oo, pero hindi pa rin siya nasisira guys, oo. Hindi pa nasisira. So, ibig sabihin noon, may mga preservatives na talaga sila nga nilalagay doon. Unlike dito sa atin na
Puwedeng-puwede niyo man lagyan 'yan, oo. Yes! Puwedeng-puwede. Halimbawa, mass production na ang inyong ginagawa, oo, 'di ba? Mass production na. Need niyo na talaga siyang lagyan ng mga preservatives, oo, para mas tumagal talaga lalo ang ating, mga palaman. O siyempre naman, kung marami tayong dinideliveran, marami tayong dinideliveran tapos madaling masira, 2 to 3 days lang, hindi pa umabot ng, 1 week, ibabalik na sa atin, oh, 'di ba? Pero sa ganito guys, sa ganitong timpla, sa tingin ko lang sa na-observe ko, hindi na 'to aabot guys ng gano'ng katagal. Mauubos na kaagad ito guys, kasi manibago ang tao, "Oh, iba 'to, saan kaya 'to?" 'Di ba Wow! sasabihin kaagad ng ganyan ang mga nakatikim. Kaya guys, napakaganda. Optional 'yan guys, ang butter at yung hinahalo diyan, butter or, premium margarine, oo. Optional lang lang 'yan na niya. Pero kailangan talagang lagyan natin kasi isa din talaga 'yan sa dagdag din talaga ng buhay ng ating, palaman, oo. Isa diyan, basta wag nating kalimutan yung mga pinahalo natin diyan. 'Yan na guys, akalain niyo bang kamote 'yan, oh, 'di ba? Akalain niyo ang ganda na, 'di ba? Basta masundan niyo lang ang ating procedure, sigurado 'yan makukuha niyo ang tamang ganda at tamang lasa ng ating mga palaman diyan, oo. Ayan na, napakadali lang. Ako guys, hangga't maaari, hindi ko pinapakita sa inyong gumamit ako ng rolling pin para naman in case lang, kung wala kayong rolling pin, puwede kayong gumamit ng basong mahaba, bote na makinis na mahaba, puwedeng-puwede rin. Pero sa akin pina-flatten ko lang. 'Yan ang patotoo guys na yung dough natin, napakaganda na niya. Kasi 'di ba, yung mga dough na kulang sa undermix, bumabalik 'yan guys, o bumabalik. Tingnan mo natin, oh, naka-steady lang siya, oh, ayan. Ganyan lang, spread lang nating mabuti. Nasa inyo 'yan kung damihan niyo pa yung mga laman diyan. Iko-costing niyo siyempre, oo. Costing lahat 'yan. Ilista lahat, lahat talaga. Wala kayong dapat ma-miss diyan. Once na inyo nang ibebenta 'yan, ima-market niyo na 'yan halimbawa, kailangan 'yan talaga nakabilang. Diyan guys, halimbawa ang nilalagyan niyo diyang, molder, puwede na 'yan 5, 5 cut lang. O yan sa akin na 6 ngayon, akin kasi, 10 lang naman 'to sa akin, Ito sa akin 10 lang talaga 'to. Puwede niyo pa 'tong ma-enhance at mapadami, oo. Dito guys, hindi lang loaf or anong, nilalagay natin diyan, puwede niyo rin 'tong gawing, tig ₱5. Ah, Puputulin niyo lang siya ng, 30 grams, oo. Palamanan niyo lang din kahit mga 20 to 15 grams, puwedeng-puwede na pang ₱5, oo. Or Yes! kung halimbawa, nasa commercial area kayong maganda o sosyalin, o edi makadagdag pa kayo talaga. Ang presyuhan kasi ng ating mga tinapay, nakadepende yan guys diyan sa ating lugar. Oo, binabagay Yes! natin yan para hindi manibago ang ating, mga customer diyan sa atin. Kasi kung mahal ang ating, presyo diyan sa lugar kung saan tayo na nababagay lang, ay hindi hindi uusad ang ating paninda niyan, oo. Oh, 'di ba? Kailan ibabagay natin ang, presyo at ang, siyempre na rin ang, volume ng ating, mga ingredients, oo. Okay. Ayan guys, ayan na, paalsahin na lang natin 'yon. O dito naman din sa ating kamote bread ngayon kung tawagin natin, oo, oh, 'di ba? Napaka-smooth ng ating kamote, oo, 'di ba? Napaka-smooth. Walang ibang, halong ano 'yan guys, walang, talagang ang hinahalo ko diyan powder milk lang at tsaka basta nandiyan naman sa ating recipe at sa munggo pala natin kanina, oo, may flour din 'yun, oo, may flour 'yun. Oh, 'di ba guys? Napakaganda ng ating kamote, oo. Akala Yes! natin sa kamote sinasaing lang natin 'yan at niluluto. Puwedeng-puwede 'yan guys, i-variety natin, oo, puwedeng-puwede talaga sa totoo lang. Puwedeng-puwede 'yan, iba-variety natin ang ating, kamote or kamuting kahoy man 'yan. At diyan sa ating mga palaman guys, sa pinapalaman natin. Ayan, puwede rin niyang gawin nating loaf, puwedeng round, puwedeng, maliliit, ₱5 pataas ang bentahan natin. Depende sa inyong putol, oo, depende. Maka-variety ka niyan guys. Ngayong may idea na kayo sa palaman natin, sigurado 'yan, gagawin niyo 'to guys, ita-try niyo at siyempre lagyan niyo ng, pangalan ng iyong display na yay kamote. Puwede kayong magpa-pretest para malalaman ng mga tao guys na puwede palang kamote, magtatanim din ito ng maraming kamote kasi malaking bagay na ito, oo. Gano'n guys, gano'n, Napakaganda niyan. Kung hindi ka pa nakasubok nito, gawin mo na.
Ang ganda guys, hindi masakripisyo. Within 3 days, oo, napakaganda pa ng lasa ng ating kamote. Oo, napakaganda pa. Lalo na 'pag meron pa yang, nilalagyan pa natin 'yan ng mga special butter halimbawa, oo. Yes! 'Yan sa akin nga pinaka-low cost lang 'yan guys, kasi, gusto ko talaga pangnegosyo natin para hindi natin naman maibenta na sobrang mahal. O siyempre 'pag doon kayo sa mga mall, magbebenta ka niyan malakihan na, gamitan niyo rin ng, medyo mamahaling butter para mas sumara pa. Ayan na guys, ang aking finished product ng aking, kamote bread. Oo, ayan. Luto na sila pareho guys, luto na ang ating, munggo bread, ayan. May munggo loaf tayo, meron din tayong, munggo round, oo, ayan. Halos sa flour ang munggo na 'yan kung tawagin natin kasi, napaikutan siya at nabilog na, oo. Gano'n guys, gano'n lang kadali. So, maraming maraming salamat sa inyo guys, maraming maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating mga videos. Huwag kalimutang, i-follow ang ating Learn Baking with J Facebook page at ang ating, YouTube channel. O siyempre ayun guys, hatiin ko na 'yan. Ayan, oh, 'di ba? Napaka-smooth ng ating kamote, oo, na nakakatakam talaga guys 'pag bagong luto, oo, 'pag bagong luto 'yan. Sigurado 'yan guys, mapadami kayo ng kain. At take note, hindi nakakasawa ang ating palaman. Oo, hindi Yes! nakakasawa. Dagdagan pa sa ating, dough, okay? Happy baking!